Hindi lang banta ng heat stroke ang binabantayan tuwing tag-init, kundi pati ang dumaraming kaso ng rabies. Kaya ngayong Rabies Awareness Month, libreng serbisyo para sa mga alagang hayop ang alok sa Quezon City. Narito ang aking pagtutok. Maagang inilakad ni Domer Esperas ang kanyang 5 alagang asong sina Jaguar, Twinkle, Heart, Pepper at si Ginger. Ang kanilang destinasyon, Quezon Memorial Circle, kung saan idinaos buong araw kanina ang Rabies Awareness Month. Doon, bit-bit na mga fur parent ang kanilang mga alagang aso at pusa. May lahi man o wala na kung tawagin din ay aspin o puspin. Sa aktibidad na ito, libre lahat ang serbisyo sa mga alagang hayop ng mga residente ng Quezon City, kabilang ang pagkapon. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, sa mga alagang pusa pa lang, mahigit sa 60% na tumaas ang bilang ng mga ito sa nakalipas na 5 taon pa lang. Kailangan po natin i-control po ang overpopulation para po taon-taon masustain natin yung kakayanan natin na mabakunahan ang bawat aso. Wala ring bayad ang microchipping. Ito raw yung pagtatanim ng chip o parabang ID o locator sa katawan ng ating mga alaga. Ang microchipping po ay ang isang implant po na nagsiserve as a permanent ID po ng mga alaga natin. So kapag nawawala yung alaga at may microchip, pwede natin matrace. Isa ito sa pinilahan ni Domer. Bukod sa efficient daw kasi, ang laki ng natipid niya. Dahil kung sa labas niya ito ipagagawa, aabutin daw siya ng 15,000 para sa 5 niyang alaga. Iwas nakaw na din. So yun, meron kaming katunayan na sa amin nakapangalan. Kasi nakalagay doon yung pangalan namin, tirahan, number. At syempre, ang dilagsa ng mga pet owner, ang pila para maturukan ng anti-rabies ang kanilang mga alaga. Ayon sa QZ Veterinary Department, dati nasa top 4 ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang laganap ang rabies sa mga aso at pusa. Bumaba na raw tayo sa ika-6 sa ranking kamakailan lang. At sana, mawala na rin tayo sa top 10 sa loob ng ilang taon. So sana po by 2030, magawa natin ang paraan na dapat wala na pong mamamatay na tao dahil sa kagat ng aso na may rabies. Ayon kay Dr. Napoles, may problema ang mga pet owner na dapat i-educate o turuan kung paano ba talaga natin tatratuhin ang ating mga alagang aso o pusa. May 30% kasi po ng mga pet owners natin, base sa survey na ginawa natin, na ang tingin nila sa aso nila, bantay lang. So hindi nila binibigyan ng panghahalaga. So yun yung gusto nating baguhin. Ginagather natin yung pet owners para po tumaas ang pagtingin nila sa alaga nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.